Panibagong taon sa ating pong kasalukuyang tinatahak. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay aawit. Unang awitan natin sa taong 2024. Amen. Umawit po tayo. Pambihira, talagang laban agad itong ating awitan na. Palitan nga natin muna, wag munang labanan. At atin munang purihin ang ating Panginoon at meron tayong panibagong taon. He keeps me singing. Awitin natin yung He keeps me singing. Ha? Bagamat tayo po ay nakaharap sa laban, awitan po natin ang ating Panginoon na may kagalakan sa ating puso bilang nagpapasalamat. Let's sing He keeps singing. Everyone! There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. When that I am with thee, peace be still. In a life like heaven flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. This girl filled my heart with pain. Jesus wept across the broken string. Sing the slumbering chords again. Come on, Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across my way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. One more song. Awitin po natin yung There Rings a Melody. Amen. Rings a melody in my heart. Amen. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for He washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love.
sings harmony. There's a melody In my heart from there heaven. rings a Yes. melody. There rings a melody of love. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nasa winning side. Aawitin natin itong winning side. Amen. I'm on the winning side. Yung ating awit ng pagpupuri ay awit ng nasa winning side. Winning I'm on side. the winning side. Everyone. Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burning down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Yes, sing everyone. Well, I'm on the You know winning you're side. on the winning Yes, side. I'm on the winning Sing with side. us. Out at sea, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. From the straight and narrow way, I was drifting every day. On upon the waters deep and wide. But But it's it's over all now. is over now. Glory lies in Amen. my brow. Praise God. And my soul is on the winning side. Winners, keep singing. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him so often I confide. He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sea, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. Amen. Nagsisimula po tayo sa panibagong taon at tayo po ay nasa winning side. Amen. Do you believe that? We are on the Amen. winning Yes, side. sir. Amen. And because of that, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang taong ito ay may mas panibagong pagpapala sa atin. Ano ho? At naniniwala tayo na ang Diyos naman ay laging naglalaan ng magagandang bagay. Sa kanyang anak, sa hindi niya anak, pero lalo na sa kanyang mga anak. Kaya lalo tayong may dahilan para magpasalamat sa Kanya. Awitin natin for the last time ang Blessed Assurance. Amen. Ito ang ating kagalakan na meron tayong katiyakan. We are saved, iniingatan tayo ng ating Panginoon. At alam natin kung anong meron tayo, si Jesus ang nasa atin. Amen. Okay, awitin po natin lahat. Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst at my side.
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen, amen. Brother Joel, will you please come? Tayo pangunahan sa panalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa nakalipas na buong taon ng 2023. Amen. Salamat po Panginoon. At kami itinawid mo na maging maayos po Panginoon ang kanya-kanyang buhay po na aming Thank you, pamilya, Lord. Maraming salamat po. Gayon din po sa 2024. Dalayan po namin Panginoon Diyos na kung paano mo kami pinagpala ng 2023 ay mas lalo pong higit na maging pagpapala ang taong ito na binigay mo po sa aming muli. Amen. Amen. Maraming salamat po sa aming pong Pastor Conwy na patuloy na sumasagana sa pananampalataya. Thank you, Lord. Bigyan mo po siya Panginoon ng katalinuhan upang patuloy na lumago ang aming pong church po Panginoon Diyos. Yes po. Pamagitan po ng inyong mga salita. Amen. Maraming salamat po Panginoon Diyos sa mga kapatid na nandito na. At dalayan ko rin po Panginoon Diyos sa mga wala pa. Ingatan mo po sila. Amen. Dito. Hindi po mga nasa online. Sila po Panginoon ay yun yung i-bless. At dalayan ko po Panginoon Diyos na sila po kung hindi pa nakakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes po. Sila po Panginoon ay makakilala sa magitan ng iyong salita. Maraming salamat po sa gabing ito sa patuloy na pagsamba at pananampalataya na pinagkakalob mo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Panginoon Diyos at ito po yung aming samot dalangin sa inyo na hinihiling sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Numbers 31. Few more chapters left. Kung di ako nagkakamali, is that 36 chapters. So narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ng Book of Numbers, chapter 31, verse 1 to 31. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 31. Verse 1, At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ipanghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Madyanita, pagkatapos nito ay malalakip ka sa iyong bayan. At sinalita ni Moises sa bayan na sinasabi, Magsipagsakbat kayong mga lalaki na humanda sa pakikibaka, upang magsiyaon sila laban sa Madyan, upang isagawa ang paghihiganti ng Panginoon sa Madyan. Sa bawat lipi ay 1,000 sa lahat ng mga lipi ng Israel, ang susuguin ninyo sa pakikibaka. Sa gayoy sinugo sa libu-libong Israelita ang 1,000 sa bawat lipi, na 12,000 ang nasasakbatan sa pakikibaka. At sinugo sila ni Moises sa pakikibaka, 1,000 sa bawat lipi, sila at si Pines at na anak ni Eleazar na saserdote sa pakikibaka, na may mga kasangkapan ng sanktuaryo at may mga pakakak na panghudyat sa kanyang kamay. At binaka nila ang Madyan, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises, at kanilang pinatay ang bawat lalaki. At pinatay nila ang mga hari sa Madyan na kasama ng mga napatay, si Ebi at si Rekem, at si Zur
at si Hur at si Reba, 5 hari sa Madian. Si Balaam man na anak ni Beor ay kanilang pinatay ng tabak. At binihag ng mga anak ng Israel ang mga babae sa Madian at ang kanilang mga bata at ang lahat nilang mga hayop at ang lahat nilang mga kawan at ang lahat nilang pag-aari ay kanilang sinamsam. At ang lahat nilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinatahanan at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog sa apoy. At kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha at ang lahat ng kanilang nasamsam, maging sa tao at maging sa hayop. At kanilang dinala ang mga bihag, ang nasamsam at ang nahuli kay Moises at kay Eleazar na saserdote, at sa kapisanan ng mga anak ni Israel na nasa kampamento sa mga kapatagan ng Moab na nasa tabi ng Hordan sa Jericho. At si Moises at si Eleazar na saserdote at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kampamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng libo-libo at sa mga kapitan ng daan-daan na nagsipanggaling sa pakikibaka. At sinabi ni Moises sa kanila, iniligtas ba ninyo ng buhay ang lahat ng mga babae? Narito, sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor, at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang mapasain nyo. At matira kayo sa labas ng kampamento na 7 araw. Sinuman sa inyo na nakamatay ng sinumang tao, at sinuman sa inyo na nakahipo ng anumang pinatay, ay maglilinis kayo sa 3 araw at sa 7 araw. Kaya kayo at ang inyong mga bihag. At tungkol sa bawat kasuotan, at sa lahat ng yari sa balat, at sa lahat ng yari sa balahibo ng kambing, at sa lahat ng bagay na yari sa kahoy, ay pakalinisin ninyo. At sinabi ni Eleazar na saserdote sa mga lalaki ng hukbo na nagsiparoon sa pakikipagbaka, ito ang palatuntunan ng kautusan na inuutos ng Panginoon kay Moises. Gayunmay ang mga ginto at pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata at ang tingga. Bawat bagay na hindi naaano sa apoy ay inyong pararaanin sa apoy at magiging malinis. Gayunmay inyong lilinisin ng tubig para sa karumihan, at ang lahat na hindi nakakatagal sa apoy ay inyong pararaanin sa tubig. At inyong lalabhan ang inyong mga damit sa 7 araw, at kayo ay magiging malinis. At pagkatapos nito ay makakapapasok kayo sa kampamento. At sinilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Bilangin mo ang samsam na nakuha sa tao at gayon din sa hayop, ninyo at ni Eleazar na saserdote, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang ng kapisanan. at hatiin mo ang samsam ng 2 sa mga lalaking mangbabaka na nagsilabas sa pakikipagbaka at sa buong kapisanan. Bigyan mo ng buwis ang Panginoon sa mga lalaking mangdidigma na nagsilabas sa pakikibaka, 1 tao sa bawat 500, sa mga tao at gayon din sa mga hayop, at sa mga asno at sa mga kawan. Sa kalahating nauukol sa kanila, ay kukunin mo at ibibigay mo kay Eleazar na saserdote na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. At sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel, ay kunin mo ang isang nakuha sa bawat 50 sa mga tao, sa mga bata, sa mga asno, at sa mga kawan, sa lahat ng hayop at ibigay mo sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong lahat. At ginawa ni Moises at ni Eleazar na saserdote, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat.
mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I make you weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you. And that's giving my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Umasa po tayo na kapag ka tayo ay may mararanasang pagbagsak, meron naman po tayong tagapagbangon. Asahan natin yon. Hindi natin matitiyak kung kailan, paano, sino, saan. Pero ang tiyak natin, meron tayong tagapagbangon ng ating Panginoon. Siyang sufisyente. Okay, so tayo po, shall we all stand up please and let us read Matthew chapter 6, verses 22 and 23. It's good to start the year with a right focus. Right focus. This is a brand new start. And so, it's our opportunity to make our story better than yesterday. Matthew 6:22 and 23.
Alright, kung nariyan na po ang lahat, let's read this all together. Ready? Begin. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? We don't want to live in darkness. We were saved from the power of darkness. But here is the biblical truth that it can happen when we do not guard our eyes. So, let us pray. The topic for this message is only one master. Our Heavenly Father, we come to you with humble hearts, knowing that we can do nothing without you. It is not in ourselves to guide our steps. That's why we need you, because you are the only one who knew everything. So here we are, we submit ourselves to you. Help us to begin this year with the right focus so that we will not be divided as a church, divided in our hearts, divided in our homes, divided as friends and laborers in the vineyard of the Lord. Help us to be united. And Lord, we pray that you will receive greater honor with what you can see in our hearts and in our lives. Inaalala namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala po rito ngayon, nasa iba't ibang lugar. Ikaw din po mag-iingat at kakalinga sa lahat, maging ang mga kasama namin sa online. Salamat sa lahat ng mga nangarito na nakapagsimula ngayon taong ito na kami magkakasama. At dalangin namin na alam po namin ang rapture ay pwedeng dumating anytime. Napakasarap po na kami ay maabutan, na kami ay sama-sama na nananambahan. At nawa, kung ikaw ay darating ay araw ng linggo, para ang mas maraming mananampalataya sa lahat halos ng dako ay nagkakaisang nagpupuri sa inyo. Maraming salamat po at kami binangon mo sa aming mga pagkakahimlay, mga gampanin, at mga nagdaang mga araw ng kasayahan. Pinuno mo ang aming puso ng pasasalamat at ang aming hiling at dalangin. Gamitin mo kami sa katagumpayan pa ng marami at lalo na po sa kaligtasan ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Pagtibayin niyo po kami hanggang sa matapos muli namin ang panibagong taong ito. At muli naming harapin ang panibagong pagkakataon na ibinibigay mo. Hiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, and all the people say amen. 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 Maraming salamat po. Only one master. These two verses, Matthew 6:22 and 23, ito ay kasama, this is included in the sayings of the Lord mentioned in Matthew chapter 7, verses 24 to 28. Whosoever heareth these sayings of mine, I will liken him unto a wise man who built his house upon the rock. The rain descended, the floods came, the winds blew, beat upon that house. It fell not, for it was founded upon a rock. And this is part of the strong foundation. It's an instruction of the Lord Jesus Christ for us. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Literally speaking, if we have blind eyes, the body will be greatly hindered. The body will be greatly hindered and suffer in darkness. But this is not talking about
literal blindness of the eye, but the singleness of the eye. Kapag ang mata ay hindi single, if the eye is not single, it is likened to a blind man. Gaya ng taong bulag na mapupuno ng kadiliman ang ating katawan. Ibig sabihin, kapag siyempre, pag ipinikit nyo mata nyo, if you close your eyes, or if you play like you're a blind man, then all over is darkness. If we have a blind eyes. So, it's darkness around us. Darkness inside us. But the Greek word for the word single is haplous. Haplous. Which can be translated to mean simple, clear, or single. In this context, it is often interpreted to convey the idea of sincerity or clarity of purpose. So if then if your focus is sincere, if your focus is clear in its purpose, it has been understood to imply a singularity of focus or no duplicity in one's intentions. The Lord was teaching on the importance of having a clear and unwavering devotion to God without being divided in one's loyalty to God as His Master. Kaya ang dinidiin po ng single eye ay hindi lamang yung pananaw sa buhay o yung paningin niya, yung kanyang worldview o yung kanyang purpose sa buhay, kundi ang talagang lunduan po ng usapin na ito ng pagtuturo ng Panginoon ay magkaroon lamang tayo ng isa lamang Panginoon sa buhay. That we will only have one Master in this life. Now, the previous topic before verses 22 and 23, we will read Matthew chapter 6, verse 19. Jesus said, "What is wrong? What is wrong to do? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal." So, sinasabi ng Panginoon, this is wrong. Huwag niyong pagsumikapan ang pagpapayaman at ang pag-iimbak dito sa lupa, na kung saan ang ating kayamanan ay hindi permanente. Our treasures here on earth are not eternal, but temporal. The moth and the rust will corrupt it, and the thieves break through and can steal it. So do not lay your treasures upon the earth. Now, hindi po sinasabi ng Panginoon na it is not, the Lord Jesus Christ is not telling us that it is wrong to prepare and save something for the future. Katunayan, sabi ng Book of Proverbs, go to the ants and learn from them. They prepare for summer, or they prepare for a rainy season during summertime. So preparation is not what is wrong. What is wrong is the mindset or the thinking that our treasure are the things of this world. So that our focus and our passion and our efforts will be focused on laying up treasures upon earth. So hindi dapat ang ating buong pagsisikap, kaya ako mag-aaral, kaya ako magdinegosyo, kaya ako mag-aasawa, kaya ako mag-abroad. Hindi po ang focus ng lahat, kaya ako magsisikap, magtatrabaho ko ng 16 hours a day.
para ako magkaroon ng kayamanan dahil ito na ang aking katatagan, ito ang aking kaligayahan, ito ang aking pangarap, ito na ang aking buhay. Dito makakamtan ng kaligayahan. So hindi yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin na dapat nating gawin. That's why Jesus said, lay not up for yourselves. For yourselves. Mga pansarili. Kaya kung naalala nyo, yung mayaman, ganun din ang sinasabi ng the rich man. Now, what shall I do for the goods that I have? I will bring bigger barns. And I will say to myself, eat, drink, and be merry. For thou hast had many in store for many years. Marami ka nang nakamalig sa maraming taon. So sabi ng Panginoon, that's evil. Meron siyang masamang pananaw sa buhay. Meron siyang masamang mata. And so that is what is wrong. And then what is right? In Matthew chapter 6 verse 20, this is the positive side. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Hindi natin dapat isipin na mas mabuting maglingkod sa amo dito sa lupa dahil nang pwede nating tanggaping material at kayamanan kaysa maglingkod tayo sa Panginoon natin sa langit na pwede tayong pagpalain ng lahat ng mga bagay na kanyang maibigan. Mas mabuting amo ang Diyos kaysa maging amo ang tao. Mas tumatagal ang kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Mas malaki ang pakinabang kung ang ating puso ay nakatuon sa Diyos kaysa sa mga bagay ng mundong ito. Now, what is the connection? What is behind those kind of eye? The evil eye and the light that is single, the single eye. What is behind those eyes? Because your eyes, how do you see things, is directly connected to the human heart. Look at verse 21. The Bible says, for where your treasure is, there will your heart be also. So a single eye and an evil eye was caused by the kind of heart that we have. It's an heart issue. To have only one master is the recommendation, is the instruction of the Lord Jesus Christ. Have only one master. Do not be divided in your focus. Timbangin nyo lahat ng bagay, suriin nyo lahat ng bagay, lahat ng inyong gagawin, lahat ng inyong pagpapasyahan, ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, lahat ng inyong pagpapasyahan, lahat ng inyong gugustuhin, lahat ng inyong aayawan, lahat ng inyong tatalikuran, lahat ng inyong tutunguhin, ay dapat sa liwanag ng ano ba ang nag-ahari at pangunahin sa iyong puso. Dahil kung ano ang laman ng iyong puso, kung anong kalagayan ng iyong puso, siya ang magdidikta ng iyong paningin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Ang bagay ba dito sa mundong ito ang aking yaman o ang bagay dito sa mundo ay mga kagamitan ko lamang para sa aking Panginoon sa langit, na siyang aking tunay na kayamanan. Kaya yung kalagayan ng ating puso, it's the condition of the heart that dictates the kind of eyes that we're going to have. Whether it will be a single eye or an evil eye. So what is behind? There will your heart be also. So, and then in Matthew chapter 6, verse 24, that's why this is connected with the previous verses, verses 19 down to 23, and this is the conclusion: no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and a big amount of wealth. That's mammon. Again,
big amount of wealth is not evil. But let us not fall into a wrong thinking that a big amount of wealth will dictate my decisions in life. The highest authority for our decision making is God, not the amount of money. I remember the rich young man when one day he asked the Lord Jesus Christ, "Good Master, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said, "Okay, you keep the commandments." And the Lord Jesus Christ started, giving him the one by one His commandments on the human side. And the rich young man said, "I kept this from my youth up. Mula pa ng aking kabataan hanggang sa ngayon, sinusunod ko yan." Sabi ng Panginoon, there is one thing lacking. Kung talagang gusto mong patunayan na ikaw ay mabuti at karapat-dapat ka sa langit, benta mo lahat ng iyong ari-arian, bigay mo sa mahihirap, sell all that you have, give it to the poor, come and follow me, and you will have treasures in heaven. And the Bible says, that rich young man was sad. He turned his back from the Lord Jesus Christ. Tinalikuran niya si Kristo dahil hindi niya kayang iwanan ang malaking kayamanan. Dahil yun ang itinuturing niyang yaman. Pero sinabi na ng Panginoon, kung iiwanan mo yan, ibebenta mo yan, ipaglilingkod mo yan para maraming matulungan, at susunod ka sa akin, sabi niya, you will have treasures in heaven. Hindi lamang sa langit ka pupunta. Maganda kalagayan mo sa langit. Pero wala po doon ang puso nung mayaman. Ang puso niya nakatuon sa dami ng kayamanan niya dito sa lupa. Yun yung sinasabi ng Bible. It's the same with the love of money is the root of all evil. Money is not bad in itself, but the love of money is prohibited by God. Not money. We need money. We can use money. Even the Lord Jesus Christ used money. And the Bible is full of teaching about money. But in this passage, ang hinihingi ng Panginoon, pinapaunawa niya, magkaroon lamang tayo ng isa lamang Panginoon sa ating buhay. Yun ang pakatiyakin natin. Isa lang, Master. Let us be very, very sure of that. And let us assure ourselves and let us hold it steadfast in our hearts that this year, 2024, I will not allow anything to dissuade, to divide, to discourage, other than following the only Master of our souls, the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon lamang. Kaya kung kayo ay mag-aasawa, ang tatanungin nyo ay ang kalooban ng Diyos. Kung kayo lilipat ng bahay, ang tatanungin nyo kalooban ng Diyos. Kung kayo'y pipili ng kurso, ang tatanungin nyo ay ang kalooban ng Diyos. Kapag kayo ay merong patatawarin, may kinagagalitan kung patatawarin ba o hindi, ang tatanungin nyo ay kalooban ng Diyos. Kapag kayo ay mamamatay o gagaling, ang tatanungin nyo ay kalooban ng Diyos. Laging ang hanap natin yung gusto ng ating Master. Di ba? Kaya sabi dito, no man can serve two masters. Because he will hate the one, the word hate is an equivalent to the idea of saying no. You will say no to the one and you will say yes to the other. So it's the same truth with Colossians chapter 3 verses 1 and 2. In Colossians chapter 3 verse 1 it says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. So this is the same truth. Pareho po ito mga kapatid.
Na hindi sinasabi na masama ang mga bagay dito sa lupa, pinayaman niya si Abraham nga, si Adam and Eve nga, lahat provided sa simula. Di ba? Adam, mayaman. Si Abraham, mayaman. Si David, si King Solomon. Maraming mayaman sa Bible. Hindi ng Panginoon itinuring na kasalanan ang magpayaman. Now, it is not sin to be wealthy and to seek to be wealthy. It is not a sin. To prosper, to ask prosperity or material blessings or financial prosperity, it's not sinful. What is sinful is you do it for yourself only. You don't do it for the master. You do it for your own purpose, not for the master's purpose. You gain wealth for your own gain and profit, not what pleases the master. Kaya ang master natin ay isa lang, yun lang nasa langit. Wala tayong master dito sa lupa. Ang mamahalin natin ng walang katulad, sabi sa Matthew 22:37 and 38, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Hindi malaking halaga ng pera ang magdidikta ng ating mga desisyon o magiging pananaw sa buhay. Naalala ko ang ating mga kapatid na doktor. Example lang natin, ano? Isasara ba nila ang kanilang clinic? Magki-clinic ba sila ng linggo? Mawawala yung kita nila. So, isasara nila ang clinic. Pero hindi sila makapag-church ng buong linggo sapagkat yung isa na doon sa clinic sa umaga at mamaya naman yung isa doon sa hapon. So, kanilang pinag-usapan, sana narong ka nung umaga. Sabi naman nung dumalo nung hapon, sana narong ka nung hapon. So, nag-usap sila, paano tayo makakadalo pareho ng umaga at pareho ng hapon? Huwag tayong mag-clinic ng linggo ng umaga at linggo ng hapon at ang linggo ibigay na natin sa Panginoon. At ganun ang kanilang ginawa. At ayon sa kanilang patotoo, hindi nawala yung mga customer o yung mga pasyente nila. Hindi nabawasan yung kinikita nila, lalo pang nadagdagan. Dahil yung mga hindi punta ng linggo, bumabalik ng Lunes at nadadagdagan pa ng mga pasyente na kanilang natutulungan. Sa ganung paraan, ipinakita ng Panginoon, naging mas masaya sila. Nagkaroon sila ng pahinga, nagkaroon sila ng panahon, nagkaroon sila ng pagkakakitaan. Nahigit. Nagkaroon sila ng kapayapaan. Kaya kung tinatanong ko sila, sa palagay ninyo kung ipabalik, papipiliin kayo, pipiliin nyo pa ba yung dati? Sabi niya, Pastor, hindi na ba? Mas masaya na kami ng ginawa namin kung ano yung tama. So, yun ang sinasabi ng Bible sa atin. Hindi tayo nadiktahan ng kikitain. Ang nagdidikta sa atin ay yung master natin, ang Panginoon. Di ba? Kadalasan ganun Pagka ang master natin sinabi, pasok kayo ng linggo. Pasok kayo ng linggo. Wala namang masamang pumasok ng linggo. Ang masama po yung papasok ka ng linggo na pwede namang maiwasan pero hindi ka umiwas dahil ang nasa isipan mo, doble ang kikitain mo. Double pay, lalo na kung holiday, di ba? So ano ang tinignan natin? Ipinagpalit natin ng Panginoon sa mas malaking pera na pakinabang na ating tinitingnan. Yun yung sinasabi dito ng Bible. This is what God wants for us to understand, that what matters is our loyalty to our God. Because God can do more than what money can do. God can give more what money cannot give. May mga hangganan ng pera dahil amoral yan lifeless yan Ang gamit ng pera nasa atin Pero mga kapatid, idinidiin lamang ng Panginoon sa atin ang halaga ng tao kasi di ba dito sa mundo, here on earth, the value of a man's life is measured
on the amount of money you will have in the bank or the ability for you to acquire money. Yun ang halaga ng tao dito sa mundo. Magiging mahalaga ka kung ikaw ay malakas kumita. Kung ikaw ay mayaman, mahalaga ka. Kaya pagka ikaw ay pumasok sa bangko, pumasok ka sa mga groceries, pumasok ka sa kung saan-saan at kilala kang mayaman, meron kang special parking space, meron kang special treatment, meron kang special privilege, meron kang talagang kahigitan pagka ikaw ay mayaman. Oo, ganon. Kaya tinitingnan ng tao na kung papipiliin, sinong kliyente ng bangko ang papipiliin mawala, itong mahirap, na maliit lang ang inilalagay sa bangko, o itong talagang maraming pera na naglalagay sa bangko, sino ang pipiliin namin kung mawawala na customer ng bangko? Eh di syempre, yung mahirap. Sapagkat sinusukat sa mundong ito ang halaga ng tao, o ang estado ng tao sa dami ng ating pera. Pagka kayo ay nag-a-apply ng mga credit card, titignan yung inyong capacity to pay. Titignan yung pera nyo sa bangko bago lagyan ng hanggang saan ang limit ng inyong pwedeng maging loan o pwedeng credit line. Hanggang saan ang pwede mong utangin. Kung mangutang ka ng 5 million, okay lang kasi kita naman namin marami kang pera sa bangko. Meron kang kapasidad. So, ganun ang panukat ng mundo. Kaya masasabi natin na kapag ka ang tao talaga maraming pera, kita natin ang advantage ng maraming pera. Madali kang magbigay, madali kang tumulong, masaya kang magbigay, malaya kang tumulong. At ng maraming bagay, marami kang mapapasaya kapag ka marami kang pera, marami kang maaabot. Hindi man maabot ng iyong paa, pero naaabot na pupuntahan ng iyong pera. Ang pera ay magandang utusan. Pero hindi po magandang Panginoon. Kaya yung iba, dahil sa pakinabang ng pera, ginawa ng Panginoon ng pera at hindi na siya naging Panginoon ng pera, hindi na siya ang gumamit sa pera, ang pera na ang gumagamit sa kanya. Kinain na siya ng system, sabi natin, na yung salita. Kaya ang halaga ng tao ay madalas na sukatin sa kung marami siyang pera. Sa pakikipagkaibigan, makikita nyo rin po ang epekto. Kapag ka ang tao ay maraming pera. If you have lots of money, you can have more friends. If you are poor, you have few friends. Kapag ka tayo pipili ng trabaho, titingnan din natin kung magkanong pera ang babalik sa akin na sweldo. Kaya pag merong 5 trabaho na iniimbitahan ka para tanggapin ka at doon ka mag-apply, tinitingnan mo sino dito magbibigay ng mas malaking pakinabang, mas malaking sweldo. Which company will give me a bigger salary? So that is an advantage of you have more money. Sa pag-aasawa, pagka kayo mag-aasawa, mabait na walang pera at mabait na mapera. Yan. Makadiyos na walang pera at makadiyos na mapera. O ilan ang pipiliin ninyo? Pareho namang makadiyos. Pareho namang guwapo. Pareho namang maganda. Itong isa, walang trabaho. Itong isa, nagpapatrabaho, nagbibigay ng trabaho sa marami. Sinong pipiliin nyo? Yung unstable financially o yung stable financially? Kaya siya naging stable financially, kita nyo, marunong mag-budget, responsible, industrious, diligent, di ba? Itong isa, wala pa. Godly, tapat, naglilingkod din, pero pareho sila. Pero ito, financially. So nakikita nyo na kapag bibigay ng kahigitan, ang pera. Kaya kadalasan nakikita ng matang ito, matang laman, our eyes of the flesh can see the advantage of anyone or the advantage of money. That's why Jesus said, you cannot serve God and big amount of wealth or big amount of money.
Pero pinakita lang ng Panginoon na ang isang kalaban ng Diyos dito sa mundo ay ang pagtatapat ng tao sa pera. Kita nyo naman lahat tayo. Pagsisikapan ng tao for how many hours, mag-i-stay siya doon, lahat ng kanyang gagawin, ang kanyang motivation, how much money will be the return. Walang masama doon dahil yun ang trabaho, yun ang sowing and reaping. Pero yun ang nagmo-motivate sa atin mga kapatid. Kaya kung walang pera doon, pag-i-stay ka na yun ang gagawin araw-araw, isang araw iiwanan mo yun. Why? Hindi ako tatawagan ng ngayong karaming taon na ayan ang ginagawa ko na wala akong mapepera. Sapagkat kailangan ng tao ang pera. Kaya walang masama na magkaroon, maghangad ng pera. Huwag lamang, sinasabi lang ng ating Panginoon, huwag tayong aagawan ng loyalty na dapat sana'y sa Diyos natin ibinibigay ay maibigay natin sa paghahangad na magkaroon ng malalaking halaga ng pera. Kaya yun ang nagiging kalaban ng buhay ng kahit Kristiyano na ay hindi makapagtapat sa pagiging Kristiyano sapagkat nga natukso na pera ang nagdidikta ng aking galaw, ng aking desisyon, ng aking schedule. So let me give you 10 reasons why it is best to only have one master. 10 reasons. Number 1, unwavering devotion. Unwavering devotion. If you only have one master, having one master allows for undivided loyalty and devotion without competing allegiances or distractions. Walang kompetensya, walang rivalry. There is no reason, there is no place for jealousy. Why? Because you only have one master. Unwavering devotion. Hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagtitimbang. Because you only have one master, yung buong debosyon mo, yung buong loob mo, yung buong effort mo, yung buong commitment mo, talagang, dahil clear nga sabi nga ng Bible, you have a single eye. But if your eye be evil, you will be full of darkness. But if your eye is single, you have one purpose in life, it is clear, your purpose is clear, your purpose is only one, your focus is only to God, then you can practice unwavering devotion. If you have two masters, your devotion will be divided. One of these days, you will say yes to the one and say no to the one, and later on, sooner, you will say yes to this one and no to the other. You will have a wavering devotion. Parang lasing na pagiray-giray ang lakad. Kaya anuman ang mangyari, anuman ang pagsubok na dumating sa buhay, no matter what testings and trials or persecutions, your devotion to your God will always be the same. Because you consider no other master in your life except one, and that is God. So that's why only one master is the best. So this year, 2024, let us make it fix in our hearts that, Lord, I will only have one master to serve. If anything that I will think, decide, say, or do will displease you, then I will seek only things that pleases you. And I will discard, or I will throw out, I will cast out, I will cast away, I will reject anything that is not gaining your eye of approval. So, unwavering devotion. That's one reason why we only have one master. Number 2, clarity of purpose. Clarity of purpose. Serving one master provides a clear focus on fulfilling their will and following their guidance. What is my purpose in life? If I have only one master, then I will define my purpose in life
according to what is right in the sight of my master. I will have a clear purpose in life. I'm here in this life. Mapapanood kayo sa Facebook na ang sabi niya, pagdating nyo ng 50 years old, nakapagpaaral na kayo ng anak, o 60 years old, nakapagpaaral na kayo ng anak, time na para alagaan nyo yung sarili, mag-enjoy na kayo, mag-travel na kayo, napakasaya na kayo dahil maiksi ang buhay. Alam niyo po, kung titignan niyo yun, sa mata ng tao na walang Panginoon, okay yun. Pero kung meron tayong Panginoon, hindi time ko ang susundin ko kung ano ang gagawin ko sa buhay, ano man ang aking edad. Ano man ang ating edad, laging itinatanong natin, Lord, what wilt thou have me to do? Ano man ang edad? Lord, what wilt thou have me to do? Not because I'm a senior citizen, I have now the authority and I have now the freedom to do what I want in my life. If that will be the case, then I have another master. But if my master, if your master, if our master is the Lord Jesus Christ alone, then at any age, for whatever reason, we will always ask our master, Lord, what wilt thou have me to do? So your purpose will be clear. If you only have one master in life, kaya hindi natin master ang ating mister, ang ating misis, ang ating mga anak, ang ating trabaho, hindi ang ating master ay ang ating ambition o ang ating dreams o ang ating mga associations o ang ating group of friends. Wala dyan. Ang purpose ng buhay. I will ask my master, what is the purpose? Why you keep me alive? Why I'm still alive in this world? What will you help me to do? Anong ibig mo na aking gawin? Kaya maliwanag po ang purpose. If you only have one master. Kaya yun po ang dapat na lakad ng ating iglesia bilang pasimulan ng taong ito. Let us serve only one master. Sa mga kapatid, lahat po ng willing mag-serve sa isang Panginoon lamang. Say amen. Wow, one master. One master for Christ Baptist Church. Ang sumira ng maraming simbahan, ang sumira ng maraming lingkod ng Diyos, ang sumira ng maraming miyembro, mga magulang, mga mag-asawa, nagkaroon po ang mga tao ng kanya-kanyang purpose, bakit niya gagawin ang isang bagay. At dahil po ng kanya-kanyang purpose tayo, yun ay nag-contribute ng mga negative effects sa buhay at sa pamilya at sa simbahan at sa mga samahan. At nadi-divide po tayong lahat. So clarity of purpose. Number 3, consistency. If you have only one master, you will exercise consistency. One master promotes a consistent and unified approach to life without conflicting priorities. If the Lord Jesus is our master, there is no conflict of interest in Him. Never been in the life of the Lord Jesus Christ as Lord that He was confused in any circumstances. Wala pong dahilan, walang pagkakataon na si Kristo ay nalito o nahati ang kanyang isip. No, maliwanag po, consistent ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, tempted as we are, yet without sin. Why? Because He practiced consistency, because He also practiced one master. As stated in the book of John, I came to do the will of Him that sent me. My Father have not left me alone because I always do those things that pleases Him. Ganon mga kapatid, kaya consistent ang Panginoon. Sabi niya, laging sinusuri niya, malulugod ba ang Diyos dito? Kadalasan, doon tayo nasisira, di ba? Pagka yung kaluguran natin, hindi na natin kinonsider kung malulugod ang Diyos or kung alam man natin hindi siya malulugod, itinuloy pa rin natin yung atin. Nag-waver tayo, nag-waver. Ha? Yung purpose natin, lumabo.
Yung consistency natin nawala. At kadalasan pong nawawala sa atin ay ang kabanalan. Pang-apat na dahilan, deepened trust or greater trust. By committing to one master, trust and confidence in their wisdom and provision can be deepened. Lalong lumalalim ang tiwala. Kapag ka isa lang ang ating Panginoon na tinitignan, isa lang ang ating susundin, isa lang ang ating magiging tagapanguna, sa Kanya lang natin ipapasakop ang ating ngayon, ang kahapon at ang bukas. So mahalaga po na meron lang one master. Number 5, holistic commitment. Serving one master can lead to a holistic commitment. Meaning our hearts, our mind, our actions, our speech. Lahat nakakommit sa Panginoon. Yung kabuuan natin, ng ating pagkatao, committed sa paglilingkod sa ating Panginoon. We will use all our faculties, our bodily members. We will use it all for the glory of God. Holistic commitment. Number 6, greater impact. If you have only one master, you will devote yourself to only one master, it can result in a more significant impact. As undivided effort and resources are channeled into one direction. Siyempre, hindi nahahati ang ating effort. Kasi isa lang ang nagsasabi ano ang gagawin. Kung maraming pakikinggan, mahahati yung impact, yung lakas, yung puwersa. Kaya napakaganda po kung lahat ng mga membro ng bawat simbahan talagang nagkakaisa. Pagka nangyari yung pakikipagkaisa ng mga membro, hindi dahil madali. Talagang medyo mahirap at may panahon talagang mahirap. Pero para wag masira ang pagkakaisa ng iglesia at wag humina ang impact ng impluensya ng simbahan sa mundong ito, ipaglalaban natin at sisikapin natin yung pagkakaisa. Una nating kakalabanin yung ating kanya-kanyang sarili. Kasi ang madalas talagang sisira sa pagkakaisa ay ang ating kanya-kanyang sarili. Naalala niyo po, si David, nang harapin niya si Goliath. Walang makaharap kay Goliath, di ba? Hinarap ni David si Goliath, natalo ni David si Goliath, and what happened? Nagkaisa ang Israel. Tuwan-tuwa sila. Pero mula doon sa pagkakaisang yon, doon din nagsimula ang malalim na selos ni Saulo. Nadinig niya, nagkakantahan yung mga babae. Di ba? Pinupuri si David. Yung paghanga na dating hinahangaan si King Saul, lumipat kay David yung paghanga ng mga Israelita. Hindi nagustuhan ni King Saulo yung kanyang narinig at kanyang nakita. Yun ang naging simula. Si King Saul ay parang naging baliw. Yun ang nangyari sa kanya. Hinanting niya ng hinanting si David. He tried to destroy David. And what is happening? King Saul is now serving his own purpose and not serving the Lord Jesus Christ. And that divides the unity in Israel. Remember Achan? It's the same. Achan divided the unity and the loyalty of the people. God said, do not take anything that is accursed in Jericho. But Achan transgressed. It affects the whole people of Israel. They were defeated in Ai. They were defeated in Jericho. And his family died with him. They were defeated. Kaya tingnan niyo po, pagka meron pong gumagawa ng kasalanan at ang loyalty ay wala na sa Panginoon,
kakaroon po ng epekto sa paligid, sa mga kasamahan. So yung impact, nawawala, nababawasan. Number 7, inner peace. If we have loyalty of allegiance to only one master, if we only devote ourselves to one master, you will experience inner peace. One master provides a sense of inner peace and harmony, as there is no inner conflict arising from divided allegiances. Wala kang sinasalungat wala kang dinudusta na leader sa buhay mo. Kasi isa lang ang pinakatanging leader na ating paglilingkuran. At kapag ginawa natin yon, there is no conflict of interest, there is a sense of inner peace, and there is harmony. There is no conflict inside our hearts arising, and there we will not be guilty of divided allegiance. Kaya itong taong ito, mga kapatid, isang napakahalaga na maging guide ng ating buhay. Lord, I will only have one master in life. Another, alignment with values. Choosing one master aligns one's life with the values and beliefs of that master, leading to a more purposeful and meaningful existence. Siyempre po, pagka isa lang ang master natin, pinili natin, isa lang ang master natin, i-align natin sa ating master na yon, ano yung ating values. Ano yung mahalaga, ano yung ating priority, ano yung ating iwawaksi. What are we going to reject? It must be aligned with the master that we have, the only one master that we seek to please. Alignment with values. Then, number 9, reduce anxiety. Reduce anxiety. By entrusting one's life to a single master, there can be a reduction in worries and anxieties about conflicting demands and expectations. Kaya sabi nila, mahirap maglingkod pag maraming amo. Hindi ko malaman kung kaninong utos ang aking uunahing sundin. Pag sinunod ko ito, magagalit yung isa. Pag sinunod ko ito, magagalit yung isa. Minsan, papaburan ko yung isa, lalo na kung ito maraming ibinibigay sa akin. Pag ito walang ibinibigay, para ang tingin ko madamot, ang tingin ko kuripot, dito ko lalong maglilingkod sa mapagbigay at maayos makisama. Nagkakaroon ng conflicting interest. At minsan nag-iisip ka, tama pa ba itong ginagawa ko? Pagka nakahiga ka na, nag-iisip ka na. Paano naman ito? Napakabait namang amo. O ito ang una kong naging amo. O ito ay mabuting amo. So nagkakaroon ka ng anxiety, ng isipin. Kakaroon ka ng mga worries. Pero kung isa lamang master, no problem. Kasi isa lang ang master Kaya hindi ang mga magulang ang ating real master. Pero kapag kami mga magulang tayo, yan ang inilagay ng Diyos to represent our master. Kaya pakikinggan natin, pararangalan natin, susundin natin ang ating mga magulang, ang ating mga boss, ang ating mga authority sa opisina, authority sa bayan. Ngayon, pagka kinokontra na mismo ay ang Panginoon, kaya mahalagang alam natin ang salita ng Diyos para wag tayong magkaroon ng conflict sa ating one master, one absolute master in life. Reduces our anxiety. And lastly, you will have spiritual fulfillment. If we have only one master, if we devote ourselves to only one master, isa lang Panginoon, mga kapatid, napakaganda po ng ating magiging paglilingkod. Madali pong sumunod, madaling tumanggap ng instruction pag isa lamang ang master. Pag maraming tinatanong at nagkaroon ng conflicting instruction, nagkaroon ng conflicting priorities, nagkaroon ng conflicting demands, magkakaroon ka na ng anxiety. Magtitimbang ka. Hindi mo malaman sinong iyong unahin. Pero kung meron ka lamang isang master na sinasabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng spiritual fulfillment. At kahit dumating ang, di ba, patak ng ulan, baha, malakas na ihip ng hangin,
hinampas ang buhay mo, matatag ka dahil meron ka lamang isang master sa buhay. So this is just one aspect of our lives. In order for your life to become stable, strong, steadfast, successful, have only one master. This 2024, let us not forget, I only have one master, and that master is God Himself. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Thank you, Lord, for setting our sail this 2024. The Lord Jesus Christ is our master, only one master. Though we see Him not, yet we love Him through the Holy Spirit, who makes the things of heaven real to us. Thank you, Lord, for your people who learned and chose to serve only one master. Even the great amount of wealth will never take the place and the position of our Lord Jesus Christ in our hearts. Because living under one master is an heart issue. Where is our treasure? If our treasure is in this world, then the things of this world will become a rival to our Lord Jesus Christ. Pero salamat po, Panginoon, maliwanag sa amin na inyong mga anak. Narito man o wala man dito, maliwanag po sa aming lahat, Ikaw ang aming Panginoon. Gamitin mo kami, at anumang ilagay mo sa aming kamay, mula sa matapat na pagsisikap at paghahanap buhay, gagamitin namin lahat for your kingdom. Ikaw ang nagsabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So Lord, there is nothing wrong with the things of this world, because you can add it. You can add these things. Pero Panginoon, kami po ay tinuturuan mo na Ikaw ang aming pakaunahin at kung ano ang tama sa iyong paningin ang aming gawin. Sa ganon, wala kaming ibang paglilingkuran kundi isang Panginoon lamang. Ang aming career, ang aming profession, ang aming family, ang aming possessions, all that we are, all that we have, all that we can be, will be used to serve only one Master, the Lord Jesus Christ. Salamat po ng marami, Panginoon, may ganitong uri ng mga tao sa Muntinlupa. At hindi lamang kami, maring sa iba-iba pang simbahan, nariyan pa ang marami. Kaya sa kalusugan man, karamdaman, buhay man o kamatayan, hirap man o kalayaan, may luha man o may ngiti sa aming mga labi. Hindi nagbabago ang aming Panginoon, Ikaw pa rin. Yun ang nagiging dahilan bakit kami nakakabangon, bakit kami nagpapatuloy. Because there is only one giving us instruction what to do and what not to do. The real master of our soul, the Lord Jesus Christ. Salamat po ng marami sa inyong biyaya sa bawat isa. At ang 2024, mapuno ng mas masaganang paglilingkod. Ikaw po ang mag-provide sa amin. You are our master who provides everything for us. You provided everything. You protect us from everything. Your presence is our treasure and our strength. Bless mo po lalo ang bawat isa. It's 2024. Hiling namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Magtitipon po tayo ng ating mga kaloob. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. Awitan natin ang ating Panginoon.
Awitin natin yung Will You Be the One? Will you be the one? Dahil ang Panginoon laging tumatawag. In a world full of broken dreams, where the truth is hard to find, yan, awitin natin, ha? Everyone, let us sing. In a world full of broken dreams, where the truth is hard to find, for every promise that is kept, there are many left behind. Though it seems that nobody cares, it still matters what you do. 'Cause there's a difference you can make, but the choice is up to you. Will you be the one to answer to His call? And will you stand when those around you fall? Will you be the one to take His light into a darkened world? Tell me, will you be the one? Though sometimes it is hard to know who is right and what is wrong, and where are you supposed to stand, where the battle lines are drawn. There's a voice that keeps calling out for someone who's not afraid to be a beacon in the night to a world that's lost its way. Will you be the one? Will you be the one to answer to His call? Yes, serve Him. And will you Stand with Him. those around you fall? Will you be the one to take His light into a darkened world? Tell me, will you be the one? Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron po kaming pagpipilian sa buhay. Kahit sinasabi mo na Ikaw ang tamang piliin na aming paglingkuran. Ibinibigay mo pa rin sa amin ang laya na piliin na kami manindigan at Ikaw ang aming piliin na paglingkuran sa aming buhay. You are so gentle. Salamat po, Panginoon. Sa iyong kabutihan, ganun din naman ang dapat naming maging gawi sa aming kapwa. Hindi namin pilitin ang sino man na maglingkod, kundi hayaan ang mga taong maglingkod na pinili nila na ikaw ang kanilang paglingkuran. Hindi namin pinipilit at dapat pilitin ang mga tao na magkaloob at magtapat sa pagkakaloob. Ituro ang katotohanan at payagan ang mga tao na pumili kung sila'y magtatapat sa kanilang pagkakaloob. Ikaw ang nakakakita ng lahat. Ikaw ang aming Panginoon na aming pananagutan pagdating ng panahon. Bawat isa ay haharap. Nagpapasalamat kami sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang aming Panginoon ay tunay na mabuti na lagi kaming binibigyan ng pagkakataon. Paglingkuran ka at lugurin ka. At huwag mag-consider ng sino man na maghahari sa aming buhay maliban sa inyo. Salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Bless you po
ang aming mga tinatanggap, pinagkakakitaan, hanap buhay at mga sisimulan pa na mga hanap buhay o negosyo o mga magtatrabaho, ikaw po magpaunlad sa gawa ng mga kamay. At kami po na may maging tapat sa anumang ipinagkakaloob mo sa amin. Sapagkat sa pagkakaloob mo, kami nasusubok kung kami mga mabubuting katiwala. At mamahalin ka namin ng higit kaysa sa malalaking halaga na nahahawakan ng aming mga kamay. Bless you po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Be seated, please. In my heart there rings a melody, there rings a melody in heaven's harmony. Amen. Shall we all stand up, please? And I know it's there to stay in my heart. There rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart, there rings a melody, there rings a melody of love. Amen. Hilingin natin si Brother Nir. Brother Nir, close us in prayer. Will you please come, kapatid? Amen. Katatapos lang maghatid sa kanilang tatay. Salamat. Inihatid na namang anghel sa langit bago nyo ihatid doon sa libingan. Ano, Sister Olive? Amen. Brother Nir. Manalangin. Dakila Ama, marami pong salamat sa kaliwanagan, ng kapahayagan ng iyong salita. Yes, pa. Panginoon, ito po ay nagkaroon po ng tamang puwang sa bawat puso po namin. At maliwanag po sa iyong salita, Panginoon, we could not serve two masters at the same time. Yes, Lord. At alam po namin, kapag hindi po ikaw ang aming master, may iba pong gagamit po sa amin. Panginoon, ay sa tituina, bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan, tamang pagpapasya kung sino ang aming dapat sundin, kanino kami dapat magpasakop at patuloy na magpagamit. Apo. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming iglesia. Salamat po sa aming pastor na patuloy niyo pinagkalooban ng ganong karunungan. At ang bawat isa po sa amin ay recipient, Panginoon, sa maliwanag na katuruan ng iyong salita. Yes, Lord. Panginoon, masumpungan niyo po ang bawat isa po sa amin na patuloy na lalago. Amen. Magtutumibay dahil sa mga bagay na aming napapakinggan, Panginoon, sa tituina mula po sa aming pastor. Yes, pa. Yes. Salamat sa ganong karunungan. Dalayan ko po, Panginoon, nawa ay patuloy niyo po kaming pagkalooban ng pusong patuloy na handang sumunod at magpasakop po sa inyo. Amen. Kita po namin, dama po namin, natanggap na po namin, Panginoon, ang maraming pagpapala mula po sa inyo. Apo. Subalit ang mundo ay may mga magagandang alok na minsan ay parang matibay ang hatak ng laman. Yes, pa. Kaya dalayan ko po, Panginoon, na ay hangarin, piliin po namin, talagang kusain po namin, Panginoon, na ang aming espiritu ay laging dikit po sa inyo. Yes, amen. Upang masumpungan niyo po kayo, Panginoon, na namumuhay ng kaaya-aya po sa inyo. Apo. Patawad po sa lahat ng pagkukulang po namin. Purihin po kayo palagi dahil kayo po ay laging tapat po sa amin. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Masumpungan niyo po kaming laging lumalakad ayon po sa inyong kalooban. Amen. Ito po yung aking samot dalangin, tanging sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Happiest New Year sa lahat. Purihin ang Panginoon at sa taong ito, meron tayong bagong kalayaan, panibagong simula, panibagong pagkakataon at mga pagpapala at mga challenges sa buhay. Let's serve only one Master.